Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3, News Radio Dagupan. DWIZ. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Huwebes. Araw ng sweldo at ngayon January 15, 2026. At oras na po natin programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa lapan sa oras, ihatid namin sa inyo mga balita sa ating bansa at sa ibaang dagat. Ganyan ipagtalakay natin sa ating mga lokal na balita. Kami po ang mga tagapagbalita. Ako po si Susan Valdez daw. Ako naman si Liway Manantan Iparagire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Toyota pinaricall 103 Lexus at Alpine. Todo Balita. Malacanang inutusan ang PNP huliin si Atong Ang. Todo Balita. 12 gigawatts na pako. Libis ni Firm Kinuryente, DOE, susuka ng 24 billion. Todo Balita. Negosyanteng si Enrique Razon kinasuhan ng cyber libel si Congressman Kiko Barsaga. Todo Balita. Sa ating balita sa ibang dagat, Administrasyong Trump niresbakan sa immigration campaign. Todo Balita. Sa balitang lokal, kauna-unahang carp tindahan sa Pilipinas binuksan kahapon sa bayan ng Asingan. Todo Balita. Miss Lingayen Queen nakilahok sa watershed Watchers Creek cleanup. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, tropang 5G pasok na sa final sa PBA. Todo Balita. At ngayon sa detalye natin mga balita. Sangkot umano sa cover-up sa flood control scandal si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan dahil sa mga maling lokasyon ng proyekto. Isa umano sa pineke ni Bunuan ay ang flood control project sa Naujan, Oriental Mindoro ay kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Deliberate, ibig sabihin, kino-cover up niya talaga ni Lacson sa kapihan sa Senado nitong Miyerkules sa January 14. Aniya, kaya pala umabot sa higit 400 ang inisyal na nakitang ghost project ay dahil sa mali-mali ang binigay ng mga grid coordinates upang maligaw ang mga investigador. Si Bunuan ay pinasumpina ng Senate Blue Ribbon Committee na humarap sa hearing sa Lunes
January 19, pero dahil nasa Estados Unidos pa rin ito, posibleng hindi ito makadalo. Dahil dito, irekomenda ni Lacson ang pag-i-issue ng warrant of arrest kay Bunuan upang mapauwi ito sa Pilipinas. Kaagad na pinakilos ng Malacanang ang Philippine National Police para madakip si Charlie Atong Ang. Ito'y matapos maglabas ng warrant of arrest ang mga korte mula sa Santa Cruz at San Pablo, Laguna, gayon din sa Lipa City, Batangas, dahil sa mga kasong kidnapping with homicide at kidnapping laban kay Ang. Sa press briefing sa Palasyo, kinumpirma ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. ang lumabas ng mga warrant of arrest. Ayon kay Nartatis, tukoy na ang mga lugar kung nasaan si Ang at pinuntahan na ito sa mga operatiba ng mga nakalaang team ng PNP para ipatupad ang nasabing warrant of arrest. Kasabay nito, inatasan din ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang PNP na agad ipatupad ang batas para mapanagot ang mga nagkasala gaya ng utos ng Pangulo. Pinatawan ng multa ang kumpanyang Solar Philippines ni Batangas First District Representative Leandro Ligarda Liviste matapos ito mabigunto pa rin ang halos 12 gigawatts na ipinangako renewable energy capacity sa bansa. Ayon sa DOE, umabot sa 24 billion ang ipinataw na multa laban sa Solar Philippines dahil sa hindi nito pag-deliver ng mahigit 11,000 megawatts na kontrata sa nakalipas na 2 taon dahilan para tuluyan pa walang bisa ang mga ito. Sinabi ni DOE Secretary Sharon Garin na saklaw ng multa ang performance funds, contractual obligations at ipapangbayarin gaya ng training at development funds. Matagal na umanong hinahabol ng DOE ang Solar Philippines at ilang beses na rin itong pinadalhan ng show cause orders at paalala para i-renew ang performance bonds nito, ngunit wala pa rin sagot mula sa kumpanya. Sinampahan ng reklamong 2 counts ng cyber libel ang negosyanteng si Enrique Razon, si suspended Cavite Representative Kiko Barsaga sa Makati City Prosecutor's Office nitong Miyerkules. Nag-ugat ang kaso sa mga akusasyon ni Barsaga na nakapost sa Facebook na sinuhulan umano ni Razon ang mga mambabatas kapalit ng suporta sa speakership ni Martin Romualdez. Pinanumpaan ni Razon ang complaint sa harap ni Assistant City Prosecutor Nico de la Merced at sinaksihan ni Chief City Prosecutor Dindo Venturanza at legal counsel ni Razon na si Attorney Lawrence Arroyo. Samantala, sisiyasati ng Senate Blue Ribbon Committee ang report na bumili ng house and lots exclusive village sa Makati City si dating Speaker Martin Romualdez gamit ang pangalan ng mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya. Ihaharap ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang isang testigo sa Lunes, January 19, upang magbigay ng detalye hinggil sa binili umanong property ni Romualdez sa Makati gamit ang pangalan ng mag-asawang Diskaya. Actually, merong testigo, kaya nga pinag-aaralan ko na kung pwede makausap yung dating may-ari para siya na mismo yung magsabi ng mga detalye wika ni Lacson sa isang forum nitong Miyerkules. Layunin ng investigasyon na maliwanagan kung bakit ipinagkatiwala ni Romualdez sa Madiskaya ang pagbili ng mamahaling property sa Makati City. Nang tanungin kung magkano binayad sa pagbili ng nasabing property, sinabi ni Lacson na dating may-ari ang pinagpasya kung magkano niya itong ibebenta kay Romualdez. Nilinaw naman ng senador na bilang pagkilala sa interparliamentary courtesy, hindi niya patatawag si Romualdez maliban na lamang kung pumayag si Speaker Faustino D. III na parapin ang Leyte Solon. Balik sa bansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang isang araw na working visit sa United Arab Emirates. Pasado alas 11 ng umaga nang dumating ang Pangulo matapos makibahagi para sa isang Future Ready World sa Abu Dhabi Sustainability Week na isang pinakamalaking pagtitipon ng mga pinuno ng iba't ibang bansa. Tiniyak ni Pangulong Marcos sa nasabing pagpupulong ang commitment ng Pilipinas para sa paghanap ng solusyon para maipatupad ang mga polisiyang kailangan para sa sustainable na kinabukasan ng mga tao. Sa nasabing pagpupulong nilagdaan ni Marcos at Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan
ang Philippines-UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement at ang Memorandum of Understanding sa Defense Cooperation. Ang CEPA o Comprehensive Economic Partnership Agreement ang kauna-unahang free trade agreement ng bansa sa isang bansa na nasa gitnang silangan. Sa iba pa natin mga balita, pinare-recall ng Toyota Motor Philippines ang 103 units ng mga mamahaling Lexus at Alphard dahil sa mga issue na sa pagkakakabit ng rear window defogger nito sa power distribution box. Sabi ng Department of Trade and Industry, 14 na units ng Lexus LM na ginawa mula December 19, 2024 hanggang December 25, 2024 at 89 units ng Toyota Alphard na ginawa mula December 17, 2024 hanggang December 24, 2024 ang sakop ng recall. Ayon sa TMP, dahil maaring mali ang pagkakakabit sa power distribution o power distribution box ng defogger, pwedeng hindi ito umandar o tumigil sa pagandar. Kapag nangyari ito, bababa ang visibility kapag mahamog o kapag may moisture habang nagmamaneho. Hinikayat ang may-ari ng apektadong sasakyan na magpa-appointment sa mga authorized dealer para sa pagkukumpuni sa gagawin o nagagawin ng walang bayad. Ang Toyota number 1 selling vehicle brand sa bansa ay buwan-buwan nang nagre-recall ng mga Toyota at Lexus unit mula October dahil sa iba't ibang issue. Iniutos ni Philippine National Police Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang pagripaso sa mga patakaran sa pangangasiwa sa mga pulis na nasa ilalim ng restrictive custody. Ang kautusan ni Nartates ay kasunod ng insidente ng pananaksak ng isang pulis sa kanyang kapwa-pulis sa loob ng Criminal Investigation and Detection Group sa Camp Crame nitong Martes ng umaga. Bagamat iniimbestigahan na ng CIDG ang insidente ng pananaksak ni Police Senior Master Sergeant Michael Camillo kay Police Executive Master Sergeant Eric Castro, nais pa rin ni Nartates na palawakin ang investigasyon para isama ang posibleng pagbabago o pagsasaayon sa mga alituntunin at regulasyong may kaugnayan sa mga tauhan ng PNP na nasa restrictive custody. Sa ating balita, sa ibayong dagat, nagsampa ng kaso ang estado ng Minnesota laban sa administrasyon ni US President Donald Trump dahil sa pinaigting nilang immigration crackdown na nauwi sa pagkamatay ng isang babaeng nagprotesta sa Minneapolis noong nakaraang linggo. Ayon kay Minnesota Attorney General Kate Ellison, naging mas delikado umano ang sitwasyon matapos ang pagdagsa ng mga federal immigration officers sa estado. Aniya pa, ang pagtutok ng federal government sa Minnesota ay paglabag sa konstitusyon at umiiral na batas. Naniniwala rin si Minneapolis Mayor Jacob Frey na pinupinteriya ng Trump administration ang Minnesota dahil pinamumuno nito ng mga demokratiko at hindi dahil sa dami ng undocumented immigrants. Kasunod ng nasabing insidente, magpapadala pa umano ang pamahalaan ng karagdagang federal agent sa Minneapolis kung saan nagpapatuloy ang mga protesta at vigil. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal sa bayan ng Asingan sa pangunguna ng Department of Trade and Industry Pangasinan Provincial Office. Kanilang inilunsad kahapon ang kauna-unahang carp tindahan sa buong Pilipinas. Ito ay matatagpuan sa Bantog Samahang Nayon Multipurpose Cooperative sa unang palapag ng kanilang gusali sa Barangay Bantog, Asingan. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ni DTI Regional Director Merly Membrere kasama si Assistant Regional Director at Kankaren Provincial Director ng DTI sa Pangasinan, Director Natalia Dalaten. Dumalo rin sa nasabing programa sina CARP Program Manager Ferdinand Apari at Regional Coordinator Hans Busakay at nagbigay din kahapon ng mensahe si Mayor Carlos Lopez kasama ang iba pang miyembro ng sanggunian at mga lokal na opisyal. Ang nasabing Carp Co-op tindahan, ang makikita at mabibili dito ay mga produkto ng mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs dito sa lalawigan ng Pangasinan at sa ibang bahagi ng Rehiyon 1.
Pampublikong pandinig isinagawa ukol sa Public Service Achievement Award for Barangay Officials Task Force Disiplina sa lahat ng barangay, Animal Shelter at Impounding Facility at Responsible Ownership o Animal Ownership. Ang Sangguniang Bayan ng Bayambang ay nagsagawa ng pampublikong pagdinig kaugnay ng 4 na panukalang municipal ordinance noong Miyerkules sa alas 9 na umaga sa Balon Bayambang Event Center, Bayambang, Pangasinan. Pinangunahan ng pagdinig ng SP Committee on Finance, Budget and Appropriations at ng Committee on Public Order and Safety ng Barangay Affairs sa pamumuno ni Honorable Jose Ramos at Honorable Rodelito Bautista at dinalawan ito ng mga kagawad ng barangay, mga punong barangay at iba pang kinatawan ng komunidad na aktibong nakilahok sa talakayan. Tinalakay sa nasabing pagdinig ang panukalang ordinansa na naglalayo magbigay ng Public Service Achievement Award sa mga halal na opisyal ng barangay ng bayan ng Bayambang na nagsisilbi o nakapagsilbi ng 3 taon o 3 magkakasunod na termino, kabilang ang pagbuo ng malinaw na balangkas at paglaan ng kaukulang pondo para sa pagpapatupad nito. Muli na namang nakakuha ng isang mataas na pagkilala ang Bulinaw dahil naman sa pagiging tourist destination. Kamakailan mula sa Department of Tourism, sila ay binigyan ng parangal bilang Destination of the Year dahil naman sa kanyang magagandang beaches, waterfalls, heritage treasures at ang community-powered sustainable tourism. Samantala, dahil dinadagsa ng turista ang bayan ng Bulinaw, nagpaalala muli ang Bulinaw Tourism and Information Office sa mga travelers na pumupunta sa kanilang bayan na maging maingat sa mga unregistered tourism entities. Kasama ng kanilang paalala na huwag basta-basta pumapatol sa mga promo at dapat makipag-ugnayan sila sa Bulinaw Tourism Office kung sakasakaling gusto nila na pumunta at malatilis ng ilang araw sa nasabing bayan. Ang Young Environmental Advocates of Lingayen o YEL sa pagkikipagtulungan ng Lingayen Youth Volunteers for Leadership, Municipal Planning and Development Office, Municipal Environment and Natural Resource Office at Municipal Tourism and Cultural Affairs Office ay matagumpay na nagsagawa ng Lingayen Watershed Watchers Creek Clean Up noong Martes, January 13 sa Barangay Tumbal, Pangasinan, Lingayen. Ang aktibidad ay naglalayong itaas ang kamalayan sa kapaligiran at palakasin ang partisipasyon ng komunidad sa pangangalaga sa mga daluyan ng tubig sa Lingayen. Ang mga kalahok ay masigasig na sumali sa paglilinis ng sapa at ang paghagis ng Bukashi Mud Balls, isang natural na paraan ng rehabilitasyon ng mga maruming sistema ng tubig. Nagdaragdag ng biyaya at inspirasyon sa kaganapan ang Miss Lingayen 2026 Queens na nakibahagi sa kanilang unang paglahok sa komunidad bilang mga ambassadress ng turismo na sumali sa clean-up drive at aktibidad ng Bukashi Mud Ball. Ang kanilang paglahok ay sumisimbolo sa kanilang pangako sa pagtataguyod sa ecotourism at environmental sustainability sa Lingayen. Samantala sa Pangasinan Polytechnic College sa bayan ng Lingayen, nag-umpisa na ang enrollment para sa second semester. Dahil dito, pinayuhan ng administration ang mga estudyante na sundin nila ang schedule at iprepara yung kanilang mga admission documents. Nakalaan ang buong linggong ito para naman sa enrollment. Noong Lunes, ito ay nakatakda para sa first year Bachelor of Public Administration at first year ng Bachelor of Multimedia Arts. Kahapon naman para sa first year ng Bachelor of Science in Agribusiness at second year ng Bachelor of Multimedia Arts. Ngayong araw, ito ay nakatakda para sa Bachelor of Science in Business, mga second year students, Bachelor of Special Needs Education. Samantala sa Biyernes naman ay bukas ito para sa lahat mula first year hanggang second year sa 4 na kurso. Patuloy ang pagsasagawa ng Commission on Elections, Mangaldan Office ng Satellite Voter Registration sa iba't ibang barangay upang mairehistro ang mga kabataan at mga residenteng hindi pa rehistradong botante
kung saan pinakahuling binisita ang Mangaldan National High School ngayong January 13 at 14. Nakapagtala ang COMELEC ng kabuang 133 new registrars o registrants sa mga kabataan na may edad 15 hanggang 17 mula sa sinagawang 2 araw na registration. Kabilang sa mga serbisyo na sa satellite registration ay mga serbisyo tulad ng change of name, correction of entries, transfer from another district or municipality, transfer with correction of entries, transfer within the same district or municipality. Narito mga sumusunod na schedule at lugar ng satellite registration para sa linggong ito. Ngayong araw, Webes, Anolid Barangay Hall. Sa bukas, Biyernes, Barangay Salay, Metro Dagupan Colleges Function Hall. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Nanalo na natalo pa. Ito ang klasikong kasabihan ng mga Pinoy. Bumangon ang TNT tropang 5G mula sa isang 5-point deficit sa huling 27.9 seconds sa fourth quarter para sibakin ang sister team na Meralco sa score na 99 kontra 96 sa Game 5 ng kanilang semifinal series papasok sa Season 50 PBA Philippine Cup Finals. Ang kanilang laro ay ginanap kahapon. Tinapos ng tropang 5G sa 4-1 ang kanilang best of 7 semis showdown ng Bolts para umabante sa kanilang pang-26 na finals appearance. Target naman ang ika-12 corona. Samantala sa volleyball naman, dadalhin ni middle blocker Abby Maraño ang championship experience nito sa NX-led Chameleons para sa 2026 Premier Volleyball League All-Filipino Conference na magsisimula sa January 31. Kinuha ng Chameleons si Maraño na galing sa nabuwag na team na Cheritigo Crossovers. Sumayang kabuuan ng ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Yung pong matagapagbalita, ako po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantan Iparagire. Kantabayan natin si Ka Edwin Inong, ating Chief Tech. Oras po natin ganap ng alas 5:23. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to. Hep hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga, malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi ng malawakang brownout. Naku, perwisyo yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Liway Manantan sa Todo Balita. Oras, ganap na alas 5:25. Welcome sa ikalawang bahagi po natin programang Todo Balita at Komentaryo. At syempre, narito pa rin po kami. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman po si Liway Manantan Iparagire. Zero Waste Month ngayong buwan ng January. Kaya pala naka-schedule yung Scuba Surero sa
Alaminos City bukas. Yung nakaraan, sinong ano nun? Kasi parang may nangyari ding isko basurero. Actually, regular yan, pero itong buwan ng January, ito talaga yung parang parang Environment kumbaga sa month. environment month, meron silang Sumba Surero. Ayun, parang gusto ko rin yung Sumba Surero. Di ba naka-schedule ang ano doon? Sa Downtown, Yes, bukas. Yung Isko Basurero. bukas na ba? Bukas, 16. Friday? Oh, 16 na pala bukas. Bukas yung yung schedule nila. 17 kasi yung yung Sumba Surero naman. Pagkatapos siguro nila kumuha ng basura, unsayaw ira. Tapos meron silang yung contest din ng yung hindi, contest sila ng outfit ng yung mga magsusumba. Sumba, oo. O kasi yung mga nagsusumba kahit saang lugar, meron silang color coding, meron silang theme. So yun, bagamat parang kumbaga sa wellness, health and wellness, pero kasama na rin doon yung paglilinis. Sumba Surero. Pero siyempre naman iba rin naman yung naka-schedule naman bukas din, Isko Basurero naman na lalahukan din. Actually yung una kasi exclusive para sa Inner Wheel, pero yung bukas maraming makikilahok na mula sa iba't ibang mga organization. Yung Isko Basurero nagaganapin bukas diyan sa 100 Islands. Samantala kahapon naman mga kaibigan, doon naman sa bayan ng Asinggan, ginanap yung launching ng pinakaunang CARP tindahan. Yung CARP, ito po yung Comprehensive Agrarian Reform Program. So ang DTI ang nanguna dito, DTI Pangasinan, at syempre yung Bantog Samahang Nayon Multipurpose Cooperative. So napili ang pinaliwanag kahapon kung bakit napili ang lalawigan ng Pangasinan, ang Region 1, dito sa pinakauna na CARP tindahan. Pag sinabi kasing Comprehensive Agrarian Reform Program, 'di ba marami pong lupa ang na cover ng CARP, at yung pag sinabing CARP, mga farmers po 'yan. So iba po yung mga programa, yung kadiwa pang farmers din 'yon. Technically, pang farmers, yung mga produkto nila. Ito naman sa CARP, yung mga farmers na sila ay beneficiary ng Agrarian Reform Program. So, marami na pala sa mga kababayan po natin na meron silang mga produkto, at ito po ay meron yung mga kailangang mga dokumento, meron silang business permits, meron silang DTI registration, etc., etc. So, nung prinisinta sa isang pagpupulong, kung yung nasabing programa, ang pinakamabilis daw na nag-present na gusto nilang implement yun ay ang DTI Region 1 at syempre DTI Pangasinan. At sabi ni Ma'am Natalie Dalatin, ang ating Assistant Regional Director at saka Provincial Director ng DTI, sabi niya, confident sila. Alam nilang kakayanin ng DTI Region 1 at confident sila dahil nakita na yung kung gaano magtrabaho at gaano successful itong Samahang Nayon Multipurpose Cooperative. Bantog Samahang Nayon Multipurpose Cooperative. Ito po yung main product nila ay gatas ng kalabaw. Siyempre, pasteurized po yan. At ang dami na nilang iba pang produkto. So, ito ay parang pasalubong center. CARP tindahan, at marami na pong andoon na nakadisplay at pwedeng bilhin. Lahat yon ay hindi yung kung producer ako gusto kong mag-display doon ay tatanggapin agad. Hindi. May proseso din palang dadaanan yon at may quality control. So, marami po yung produkto. Siyempre, pinakamarami doon mula sa Pangasinan, pero ito po ay display center ng mga produkto mula sa iba't ibang bahagi ng Region 1. It will be open. So, meron ng mga nakadisplay doon na iba pang mga produkto from as far as Ilocos Norte. So, ang magko-consolidate ng mga produkto mula sa iba't ibang probinsya para mai-display at maibenta sa nasabing CARP tindahan doon sa may bayan ng Asinggan ay mga provincial offices ng DTI. Lalo na yung malayo, DTI Ilocos Norte, Ilocos Sur at saka La Union. Yung mga producers naman na malapit na nabigyan na ng thumbs up o kaya okay silang mag-display mula sa lalawigan ng Pangasinan, kung malapit din lang sila sa Asinggan, diretso na nilang i-deliver doon.
sa nasabing carp tindahan. Ito ay consignment. At pagbibigay din ng paraan ng venue o avenue pa rin para sa mga magsasaka na mga negosyante, magkaroon sila ng lugar para maibenta yung kanilang mga produkto. Saludo po tayo sa DTI dahil sa patuloy na ginagawa nila. Although ito yung kanilang mandate, pero kumbaga very passionate sila na tulungan ang ating mga kababayan na lalo na yung mga magsasaka. Ang sabi nga dapat hindi lang magsasaka kundi negosyante rin, entrepreneurs. Kaya tinutulungan nila itong mga to hindi lang from, syempre meron na silang initial na produkto, from marketing, from packaging, etc. etc. At mapalawak yung mga area na marireach out nila sa pamamagitan ng yung mga ganitong tindahan. Meron po yung mga baratilyo, meron yung mga food exhibit na kung saan nabibigyan po sila ng pagkakataon na madala yung kanilang mga produkto. Napakarami po mga produkto na mabibili po natin na produced locally. Kahapon ang binili ko ay chicha corn na galing sa Bulinaw. At saka ano yung isa? O di ba? Yung powdered moringa. Ang ganda ng kanyang packaging, Tetra Pak. Ano yung moringa? Yun po yung malunggay. O pinapatuyo po yan. And then, pinapowder, ilalagay sa pack. Pwede mo nang ilagay sa gulay mo mismo o pwede mong ilagay sa sa kape. O pwede mong ihalo yon. O di meron ka ng... Akala ko naman akala ko dahil sa Bantog, more on yung pala regional siya, more on Carabao yung products nila. Siyempre, maraming doon. Naka-display doon at mabibili yung mga produkto ng Bantog Samahang Nayon. Parang Kadiwa rin pala siya, no? Parang Kadiwa, pero ito ay para lang specific agrarian reform beneficiaries. Meron naman silang database at syempre naka-tie up din yan sa Department of Agrarian Reform. Pag sinabing CARP kasi under DAR. So, identified nila kung sino-sino yung mga magsasaka na ARB, Agrarian Reform Beneficiaries. Yung mga produkto ng Bantog Samahang Nayon, hindi na lang po gatas at saka may tsokolate na may halong gatas, strawberry milk, meron din silang tapa, meron silang siomay, meron silang frozen bulalong cara beef. Pag luto na yon, papainit mo na lang at marami pa silang produkto. Sa siyudad na Alaminos din puspusan din yung pag-promote nila sa Carabao. Ayan, namimigay kasi yung ano na ba yung agency na Carabao Philippine Carabao Center. Ayan, Philippine Carabao Center. Ilang kalabaw na rin yung ibinigay ngayon sa sa Alaminos at parang tuloy-tuloy yun So ngayon, na rin doon parang pag nagpunta ka doon, may makikita mo yung mga products nila doon na yung gatas. Actually, yung katulad ng diyan sa Asinggan. Actually, kahapon inanunsyo rin na pangalawa, first ang Asinggan sa pamamagitan ng Bantog Samahang Nayon. Second, Alaminos, inanunsyo rin kahapon at meron silang activity, I think this month, para sa launching or whatever, kaugnay dyan sa Carabao industry at gatas ng Alaminos. Ang bilis nila parang ang bilis ng parang kailan lang nagbigay na mudmud ng kalabaw sa ilang kooperatiba, ilang association. Tapos nung pumunta tayo noong nakalipas, meron ng doon sa kanilang trade fair, may mabibili ka ng gatas katulad ng nabibili diyan sa Asinggan. At lately, ayun, nagbigay ulit. So parang karagdagang puro parang focus sa livelihood yung programa ni Congressman Art Celeste. So parang po yan, yung mga government agencies kagaya ng DTI, kagaya niyan sa Carabao Industry, ang Philippine Carabao Center o PCC, kung paano ang pagtanggap at pagpaplano ng isang local government unit, yun yung kanilang tinitignan. Kasi kahit may programa ang isang national government agency, kung hindi naman reactive yung isang local government unit na tina-target nila, wala. Kagaya nito, yung CARP tindahan dun sa bayan ng Asinggan, bukod sa matatag na nga itong Samahang Nayon Multipurpose Cooperative, aggressive din ang kanilang local government unit. In fact, very supportive sila at very successful kasi itong Samahang Nayon Consumer Multipurpose Cooperative, isa siya sa very successful na
cooperatives dito sa lalawigan ng Pangasinan at dito sa Rehiyon 1. So yung milk industry, Carabao Milk Industry, gaya ng inanunsyo kahapon ng Regional Director ng na Philippine Carabao Center, si Ma'am, asa na yung pangalan niya, sinabi niya na una nga, iduduplicate yung dyan sa Asingan, dun sa Alaminos City. Sabi naman huwag mag-alala dahil napakalaki ng market at kinakapos sa supply at malayo naman yung Alaminos. So it can serve everybody. Hindi siya competition. Hindi siya competition. Although yung Samahang Nayon, very open naman sila na magbigay ng tumulong at magbigay ng workshop o kaya seminar o sa mga sa mga nag-uumpisang mga cooperative. In fact, kahapon present doon ang ilang representatives ng parang 2 o 3 cooperatives. Para at saka sa Alaminos yung parang itutunog meron talaga yung kumbaga yung business nila. Ularan City Hall, dala-dala yung product na yan. Parang ganun din nag-umpisa yung sa Asingan na Tetra Pak lang sila nung una Ang pinakamalaking challenge, kwento ni Mayor Carlos Lopez Jr. kahapon, nag-umpisa pala yon tatay niya, Carlos Lopez Sr., Vice Mayor, si Vice Mayor Heidi. At malaking tulong, lalo na nung congressman siya, ngayon Secretary Conrado Estrella III. So, yung pinakamalaking challenge sa kwento kahapon ni Mayor Lopez ay yung nung pandemic. Ang laki na ng production nila Meron silang 10,000 na orders, 10,000 Tetra Pak na gatas ready for distribution dun sa kanilang clients na nag-order. Biglang, sabi niya, matatandaan nyo ba, maalala nyo ba yung March 14? Ano po yun? Yun yung lockdown. So, dahil total lockdown sa Luzon, di nila ma-deliver yung kanilang mga gatas. So, ang sabi, pumunta sila sa amin, doon sa munisipyo, Mayor, tulungan nyo kami. Masisira na yung gatas namin, di namin ma-deliver. Kaya yun kaya ginawang kaya niya, napunta sa sa DepEd. Sabi niya, wala kaming pondo pambili. Hindi po. Ibibigay na natin ng libre, itulungan niya kaming dinistribute. So, dinistribute sa iba't ibang daycare centers at kung saan-saan. But after pandemic, ang laki ng bawi. At dire-diretso na yung kanilang napakagandang production. Kumbaga sa parang nagpa-free taste. Parang gano'n. Parang nagpa-free taste. Tapos, syempre, nagbigay ka na rin lang ng anong tawag nito, kumbaga sigabalos. Parang sigabalos. Kukuha ka pa ba sa iba? Ito na nga nagbigay sa atin nagbigay sa atin ng libre. Bakit hindi na lang natin i-patronize? So, yung pinakamalaking client ng Samahang Nayon ay DepEd. Actually, meron pa outside the Region 1 na sinusupplyan nila, DepEd at saka DSWD. So, actually, yun kayat din nila lalo na ng Philippine Carabao Center dito sa Rehiyon 1, ang lahat ng farmers na why not mag-venture sila, isama nila sa kanilang inaalagaan yung kalabaw. Dahil syempre yung inahin, yung babae, nagpaproduce po yan ng halos araw-araw, lalo na pag nag-mature na yan, dire-diretso yung pag-produce niya ng gatas. Kaya sila nagkakaroon ng meat products na Carabeef dahil syempre yung ilang lalaki lang yung mini-maintain nila. Tapos syempre yung hindi na pwedeng, yung mga inahin na hindi na pwedeng mag-produce ng gatas, ay due na sila para maging meat product. So ito yung ginagawa nilang mga meat product. So kumbaga, walang tapon. At saka yung siguro yan sa pigar-pigar. Oo, yung buto-buto. Lalo na yung pangbulalo, merong pangbulalo. And speaking about pigar-pigar, kasama kasi yung buong ground floor nila, ito na yung tindahan. Tapos kasama dun sa implement nila, parang target nila before the end of the month itong first quarter, yung maglalagay sila ng isang mini restaurant o kaya coffee shop. So, maganda na mga programa ng DTI at iba pang government agencies para sa mga magsasaka. Para hindi lang 4 months nag-aantay silang mag-harvest. In between that, meron silang negosyo. Okay.
So, good morning kay Kuya Benji Tan. Marunong na Kuya siya Benji, good morning. marunong na siya mag-message. Maaga Marunong na siya mag-message sa sa Messenger. Hindi na lang sa text. Good morning din kay Kaaron Aurea Arias de Guzman at ang kanyang pamilya. Sergio Gil Cruz Beltran, good morning. At saka kay Engineer Noel Lumboy, good morning din po. Good morning po. At saka Kay kay Mrs. Sir Roberto Nimer at saka kay Glory Sanchez Maramba. At saka siyempre ay kumpleto na natin itong nandito. Si Dong de Guzman, si Gaheto Emasa Landingin, Jason Cayabyab, Rodel Idades Peralta, at saka siyempre si Gracilda Matro. or Hilda, so tawag na si Kato Si nickname niya. Oo, Hilda Matro. At saka si Nanay. Dading. At saka si Achikora Aquino at Kuya Marjan din sa Barangay Tubang. Ayan. So mga kaibigan, na oras po natin, ganap na po alas 5:41. Babalik po tayo pagkatapos po lamang ng ilang paalala. Ay, wala pala siya. So ito yung nangyari kahapon. Launching nga ng carp tindahan at napili ang dito sa Region 1 at Pangasinan nung Lunes ba yon? Yung launching naman ng Kadiwa. Benting Bigas. BBM pala yun. Benting Bigas meron na dito sa Benting Bigas meron na. Dapat ang ginamit nila doon, Benting Bigas, Benting Bigas meron pa. Hindi meron na. Para BBM pa. Oras, ganap na alas 5:42. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Kaya sabay nating paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to. Hep, mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga, malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi ng malawakang brownout. Naku, perwisyo yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano bang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. TWIZ. Alas 5:45 na sa kauhuling bahagi na po tayo ng ating programang Todo Balita at Komentaryo. Kahapon naman sinagawa ang search o awarding para sa Search for Most Resilient Barangay
sa siyudad ng Alaminos, at kung saan lahat naman na nakilahok, binigyan sila ng certificate of participation or recognition, at lahat naman sila nabigyan din ng 10 yata. 10 yung naka-receive ng consolation prizes. Itong itong Search for Most Resilient Barangay 2025 nga. Ginagawa ito yearly. Pinipili kung anong barangay talaga yung yung pinapakita nila o yung maasahan daw sa panahon ng bagyo o kalamidad. At kumbaga sa ito yung parang pagkilala naman. At pagbibigay ng insentibo sa mga barangay disaster risk reduction management office, kasi nga siyempre yung lalong-lalo na sa barangay kapag mga panahon ng kalamidad at saka bagyo, sila yung nasa front line. Sila yung frontliner. Sila yung first responder. At siyempre dahil kasi siyempre sa barangay talaga yung tinututukan, talagang sila rin yung sila yung unang sila yung first responder. At kahapon sabi nga ni Mayor Art Brian Celeste, bagamat dalawa nga yung parang may tuturing na super bagyo na magkasunod lang na humagupit sa siyudad ng Alaminos, zero casualty naman. So kahapon ang napili na fourth runner-up ay ang Barangay Buod ng Alaminos, kung saan tatanggap sila ng 150,000 worth of projects. Malaki. Yan. At third runner-up naman, Barangay Pukal-Pukal, 200,000 worth of projects. Malaki talaga kasi sa mga barangay, malaking bagay na to mga to. At ang Barangay Tulbang naman, ang second runner-up, tatanggap siya ng 250 worth of projects, at saka siyempre meron silang mga plaque. At ang first runner-up ay ang Barangay Tangkarang, na ang kanilang premyo naman ay 300,000 worth of projects. So sila yung first runner-up yon, at ang champion naman ay ang Barangay San Vicente. Yan. Kung yung champion na yun, hindi ko nakuha kung magkano. Pero magkano yung first runner-up? 300? 300, siguro 500 na siguro. 500,000. Nakuha ko lahat mula sa simula. Ba't wala na? Kasi hindi masyadong familiar yung pangalan ng barangay. Hindi kasi yung nung nagsasalita na kasi si punong barangay Alberto Quintino, yan, binati niya sila lahat. Tapos sabi niya, ay, munti ko na makalimutan yung anak ko na chief of police. So anak pala niya yung chief of police sa Alaminos City. Si Quintino, chief of police Colonel Quintino. Kaya nakalimutan ko na yung yung kung magkano yung price niya. Kasi hindi nila tinitingnan ko, pinipicturean ko isa-isa para lang zinusum ko kung magkano, para lang malaman ko kung magkano yung mga projects. Ay kung magkano yung worth of projects nila. And speaking of si yung kasama natin sa Inner Wheel sa Santa Ignacia. Yung president doon, si President Maricar, nakalagay lang kasi doon sa Facebook niya, Kande. Tapos may kasayaw siya, may kamukhang police officer. Tapos kamukha ni Sir Frank. Tapos ang pangalan din niya doon, Frank Candelario. Si Frank, asawa pala siya ni asawa pala ni Colonel Frank Candelario, yung president ng tawag nito ng Santa Ignacia. Ayan, kagabi ko lang din nalaman. Siya dito naging official dito sa Bimalay? Iba't iba, naging directorial staff din siya ng probinsya. Oo, parang Bimalay, Mangaldan, parang yun yung natatandaan ko. Ngayon nasa na siya? Krame. Kung hindi ako nagkakamali, siya yung barkada ni ng kapatid ko si Darius. Kasi every time na magkikita, kumusta na Manang tawag niya. Kumusta na si Di ba dalawa ang Kande? Darius? Oo, yung kapatid niya, parang letter M yung umpisa nung isa. So kaedad ni Darius si Mga ganon yung age. So, ayan, congratulations kay mga kaibigan natin na naging mga hepe o opisyal. O siya nga, si Frankie.
Siya nga yung kaibigan ni Namukha ni mo na. Darius. Nakita ko na yung mukha. Kasi dalawa nga silang kandilaryo. Sabi ko, parang familiar tumukhang Ano yun palangiti? Oo nga. May nagtanong sa akin kung mabait ba siya o sabi ko mabait. Mabait at saka yung... General ni siya. Brigadier General. Ay, general na siya. Oo. Ayan Hindi siya basta colonel. Hindi. Police Brigadier General. Ang humble naman nung natin yun, nung kasama natin na yun. Si Pres Maricar. Parang nakita ko nga siya sa isang inner wheel event na andun si Sir Frankie. So general na. General na pala siya. At saka tapos yung anak niya kasi is vice mayor. So napakasimple lang nitong siya Kaya lang di siya makakasama bukas sa event sa Alaminos City, yung Isko Basurero. So congratulations ulit dito po sa mga tinaguri ang search tawag nito mga awardees o champion o winners para sa sinagawang search for most resilient barangay diyan sa Alaminos City. Ito yung pagpapakita kung gaano sila katatag. Oo, at saka kung gaano yung paghahanda nila at paano sila react kapag pagpaparating na yung bagyo, during the bagyo and after. Dahil hindi lahat po ng barangay ganyan, hindi lahat ng barangay captains ganyan. Hindi yung lahat ng barangay kagawad ganun po. Yung iba wag man ladabong to. Walang pake. Wala silang pake. Bahala na yung mga responder na iba. Binabayo ka ng bagyo, binabayo ka ng binabayo ka ng bagyo, o siyempre isikor muna ni kapitan o ni kagawad yung kanilang mga pamilya, yun, sinikuran nila. Pero yung iba talagang pagkatapos na isikure ang pamilya, talagang maya't maya kinukumusta nila yung kanilang mga kabarangay dahil meron naman silang mga point persons o mga contact sa bawat sitio. So, naalala ko yung kinover namin, namang barangay yun dito nga sa Island Barangay din or malapit sa Island Barangay. May katugan na Bimali, Tandagupan, talaman na barangay. Karaal, Kalmay, Salapingaw kasi is island, Lumboy is island. Salapingaw yata, di ba yung meron? Di ba meron yung Salapingaw, Bimali, yung meron parang barangay? Kung ako nagkakamali, Salapingaw is an island. Parang ganon. So yung pinuntahan namin yon, yung siyempre na-interview namin yung mga barangay officials. Talagang sinicure muna nila lahat ng mga pinuntahan muna nila lahat ng mga yung mga kabahayan kasi meron nang dumating na truck na para mag-rescue, and sila yung mga barangay officials, sila yung mga pinasakay na muna nila lahat ng mga residente doon. Tapos ag nila unalis. Tinawag darara ko Galila, hanggang pala nag-awan nyo. Yun yung forced evacuation na. Hindi, pati yung mga barangay officials na sila mismo gusto nilang bantayan pa yung barangay nila. Galila, tinawag na rin sila, hanggang pala nag-awan nyo. Talagang mataas na talaga yung tubig. Lahat. Lalo na itong pinakahuli. Lahat ng areas na kahit dyan sa Bangan, sa etc. Uwan. Sa Bangan nga yata yun. Sa Bangan yun kasi island dun sa kabila. Oo, sa Bangan yun. Dito lang sa Bunuan, Gusit. Na, kasi nasa delta yun sa Bangan. Ito yung nagmi-meet yung dagat tsaka ilog. Yung sabi nila, grabe yung taas nung storm surge. Bimali pinunta namin Pumunta kayo sa Binmalay? Oo. Hindi dito sa Sabangan. Hindi kasi may kinover kayong may dumating na ni national officially. Pero hindi na yun. Yung kwento ang taas ng tubig dyan. Pero hindi, Bimali yun yung kinover namin na Pero yung parang kalapit din lang niya yung ano ba yan? Kailan lang yun? Last month lang yun? Alingon ko la. Pero yun yung nakikita natin, yung natatandaan ko, yung mga barangay officials na during times of calamities, sila yung nandyan na frontliner nga, at saka sila yung kumbaga sa sila yung last to jump, parang gano'n yung last na i-rescue nila yung kanilang sarili. Pinakahuli sila, i-rescue muna nila lahat, and then sila yung sila yung pinakahuling kumbaga sa okay na lahat, pwede na sila, parang gano'n. Yun yung kapitan talaga, parang sa barko, yung kapitan, siya yung pinakahuling mag-jump ship.
Hindi siya yung mauuna. Oo, naisisecure niya yung kanyang sarili. Oo. Eto, merong advisory dito mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative. Ngayon ay January 14. So, may scheduled power interruption alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Malasiki. Doon lang naman sa Season Street. Yun lang yung affected. Samantala, sa San Carlos City naman, parehong oras, 8 a.m. to 5 p.m., ang affected area lang ay sa Nilintap, Matagdem, Road 2, 3, and 4. And then yung isa pang schedule ngayon, tatlo ito, 9 a.m. to 4 p.m. Sa Binmalay naman. Ang affected lang ay Caloocan, Dupo, Salapingaw nga yan, may Salapingaw, Binmalay, bahagi ng Caloocan Sur. So yun nga, Salapingaw. Letter S. O kasi yung ibang mga dito sa Dagupan, may mga scholars na taga Salapingaw, napunta lang siguro sila sa kabilang Salapingaw. Pero botante sila originally at nakatira sila originally sa Salapingaw, Dagupan. May mga reports na natanggal sila sa listahan. Na stepping sila dun sa kabilang Salapingaw. So Salapingaw. So yun po yung schedule mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative. Okay, meron na lamang po tayong 4 na minuto bago alas 6 ng umaga. Kaugnay pa rin dun sa Benting Bigas. Antabayanan nyo po yung mga announcements mula sa provincial government dahil bagamat inilunsad po dito para sa taong ito yung mas pinaigting na implementasyon ng Benting Bigas na programa ng national government ay alamin nyo sa inyong mga LGUs. Oo, alamin nyo sa mga LGUs o yung mga announcements ng provincial government ng Pangasinan dahil ang nahagip ng aking tenga ay ang ibabagsak kada certain period ay 200 sacks lang ng bigas. Yan po yung mabibili ng 20. So imagine nyo yung lawak ng Pangasinan. Sigara, labat so ano yun? Mabibili ng 20. Kaya isasabay na po ng provincial government sa registration para naman sa yakap. Ito na yung yung bagong pangalan ng programa ng PhilHealth, dati yung e-consulta. At abangan rin ninyo, mukhang meron ng latest dun sa advisory ng mga e-bikes and e-trikes. So pinag-aaralan na nila kung ano ba, kailangan ba silang maglisensya o kailangan separate yung kanilang, o meron separate na policy para sa kanila. So yun yung ngayon pinag-uusapan kung ano magiging final na sitwasyon ng mga e-bikes at saka mga e-trikes na nagkalat na sa kalsada sa kasalukuyan. Kasi sa araw, bakit meron pa to? Akala ko January. So, pero wala pa naman yatang malinaw na advisory mula sa LTO. Pero yung narinig nga natin na balita, yung latest nga, pinag-aaralan kung kailangan na ba silang magkaroon ng license o lisensya rin. Itong mga nagmamaneho ng light, ang mga e-bikes. Mga e-bikes. Ang klaro yung sa Metro Manila. Na yon, may announcement na doon. Pero sa ibang lugar, dito sa mga region, sa mga probinsya, yan, wala pang maliwanag. Dahil ang sabi po, bawal sila sa national highway. Dapat naman matagal na balot noon pa. Yeah, pati yung tsaka yung ating mga tricycle, yung 'di ba meron namang utos na wag naman sila, doon lang sila sa tawag nito, doon sa gilid, yung mga slow moving, doon sila sa tabi, yung mga mabibilis doon sa gitna. Kaso baligtad, sila yung nasa gitna, yung mga fast moving, lagsan ng dalara, overtake ka na lang sila. Kumbaga sa sikalay man overtake, sa mula balara, tapos syempre agdani hanggang data na tatalusan, no inira dapat, kung saan sila dapat, pumwesto. Correct. Ayan, pero mga kaibigan, ang bilis po ng oras natin. Good morning, Madam Rose. Ayan. Good morning, Madam Rose. Happy birthday. Yan. Ago. Nalingon na mo. Tapos kasabid ago na birthday. Lingon na lang. Kapigan man. So, wala na po tayo sapat na oras. At tabayanan po ninyo. Susunod agad. Early in the morning. At saka si Mama Ta and Tropa. Good morning din. Susunod agad. Early in the morning. Makasama po ninyo si Karen Orly Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po niya nakasama sa technical side. Si Ka Edwin Inong. Ako po si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus.